Ilang araw na lang po, eleksyon na. At pagkatapos ng eleksyon, ito naman ang ating aabangan. Okay? Siyempre, yung bilangan o counting, proclamation sa mga national and local na mga kandidatong nanalo. Pagkatapos po niyan, ang pag-uusapan ay impeachment na against Sara Duterte na bitin doon sa betrayal of public trust, article of impeachment, 7 article of impeachment, graft and corruption, at marami pang iba. Ayan na po. Kaya nga muli kong pinapalaala, mahalaga itong ating eleksyon sa Lunes, May 12. Maglagay tayo ng mga kandidatong titingin at maninindigan sa testigo, sa ebidensya, at hindi yung utang na loob may kaugnayan sa impeachment. Kasi ang mga senador na 12 incumbent nandyan ngayon, naghihintay, at yung 12 ating iboboto, yan ang magiging senador judge. Nakataya dyan ang article of impeachment ni Sara Duterte. Nakataya dyan kung mabibigyan ng hustisya ang mamamayang Pilipinong may-ari ng 612 million pesos na di umano ay naging biktima ng korupsyon dyan po sa Office of the Vice President. At yung may pit na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House na iniutos ni Sara na meron siyang inutusan para kuhanin ng buhay. Kasama yon. At yung di umano ay bilyon-bilyong bank account ng mga Duterte at ni Sara ayon kay dating Senador Trillanes. Antindi po niyan. Kaya doon tayo magbabase sa 12 senador na ating ilalagay. Ilagay natin ang mga senador na maninindigan at titingin at marunong tumingin sa ebidensya at testigo. Maninindigan sa kapakanan ng taong bayan, hindi sa kapakanan ng isang pamilya at mga kaalyado lang. Kaya maging maingat tayo sa pagboto sa Monday. Okay? Doon sa mga ongoing na mga botante na OFW, alam na ninyo sinong senador ang karapat-dapat para sa magandang buhay at magandang kinabukasan ng ating bansa. Yun po yung mahalaga yan. Ako, alam na alam ni Sara Duterte na talagang siya po ay nanganganib na ma-impeach. Kaya nga po, ang ginagawa niya ay dirty politicking. Kaya nga po, puro paninira, pagkondena ng wala man lang kahit isang ebidensya, ang ginagawa niya sa ating bayan ngayon. Nag-iikot-ikot po siya sa kung saan-saan lugar at ginagamit po niya ang mga fake news at mga pagbibintang na alam naman niya na ang mga naniniwala sa kanya, kahit po lumabas lang sa bibig niya, kahit walang papeles, kahit walang datos, kahit na wala pong ebidensya na maipapakita, ay talagang papaniwalaan po siya ng kanyang mga followers. Ganyan po talaga ang mga DD list, mga DDFs, mga DD sheets. Kasi nga po, ang mga DD sheets, kasi nga po talagang kumbaga parang mga utu-utu yan na kapag sila po ay sinabihan ni Sara, sinabihan ni Harry Roque, sinabihan ni Digong, sinabihan ni Pulong, ni Baste, at ng lahat pa ng mga alipores ng mga Duterte. Nako, talagang paniwalang-paniwala po siya. Isa na po sa mga ginagawang fake news ni Sara Duterte para po matabunan ang kanyang mga impeachment complaint. Ang issue sa kanyang impeachment trial ay ito daw po si First Lady ay nasangkot daw po sa isang overdose incident dyan po sa LA, which is wala man lang pinakita kahit man lang isang ebidensya ang ating Vice Presidente, at katakataka na marami po ang naniniwala. Kaya alam niyo po talagang dapat po magkaroon tayo ng isang Benhur Abalos sa loob po ng Senado, dahil ito pong si Senator Benhur Abalos walang fake news, wala pong maling information na ipapalabas at maglilingkod po ng tama sa taong bayan. Katindi yan. Sunod na ating pag-usapan, big money, malaking pera ang gagastusin ni Duterte at ng mga Duterte sa international lawyer dyan sa ICC cases. Tama yan. Kasi $1 million po ang gagamitin dyan. Hindi lang US dollar, euro. Kasi nasa euro. Mas mahal ang euro kaysa US dollar. Ang euro yata ay 60 pesos or 70 pesos ba? Pero 1 euro. So magkano yan? Kung gumastos sila ng halimbawa ay 1 million euro, ay di 60 million. Baka mamaya acceptance fee lang yan. Kung ilan yung abogado, halimbawa 2, 3, malaking pera yan. Yan ang aabangan natin. Saan kukuha ng malaking pera
ito si Duterte, baka naman marami talaga silang pera. Di ba sabi ni Trillanes, maraming pera yung mga yan. O yan, marami silang pera. Eh kung si Sara ay kasama rin makakasuhan, so ibang lawyer ang gahawak nun, ibang kaso yun. Ibig sabihin, may bagong lawyer ang kailangan doon. Matindi. Pati si Bato at yung iba pa, at yung mga ex-general, lahat sila na co-accused ni Duterte, pag sila ay ipina-aresto at kinasuhan, kahit na hindi sila ma-aresto, kung ayaw nila pa-aresto, pero yung kaso tuloy, mabigat to yan. Hindi pwedeng hindi nila haharapin yan. Hindi sila pwedeng hindi kukuha ng mga international lawyer. Dahil hindi nang basta-basta abogado ang nire-recognize sa ICC. Pag hindi ka nire-recognize ng ICC, wala ka, hausyaw ka. So, million euro ang gagastusin sa paglilitis. Eh kung tatagal ng ilang buwan o ilang taon yan, iba yung acceptance fee kaysa sa daily appearance o weekly appearance o kung bawat hearing, bawat petition, ganyan po kagastos. Hindi biro. Yan po yung kakaharapin ngayon. Hindi natin sinabing guilty, sinasabi lang natin, malaking gastusan ang paghahandaan. Marami naman silang pera. Katulad ni Sara, pwedeng may kaso rin sa ICC yan. Pagkatapos mayroong impeachment trial, mga abogado dyan, babayaran din niya. May mga kaso rin nakabimbing sa DOJ. Pagka yan ay may probable cause, dadalhin din yan sa korte. Another trial yan, another case. Lawyer na naman, babayaran naman. Ang dami. Marami sila gusto ng pera. Baka mamaya, bandang huli, itong mga abogadong ito, maging acknowledgement receipt din ng mga gastusin nila. Naalala ko nung, di ba, nandun sa article of impeachment, yung acknowledgement receipt, gulay, prutas, isda, piatos, at kung ano-ano. O baka mamaya itong mga abogadong kuko nila, gawin din rin acknowledgement receipt, sanay sa ganyan, naloko na. So ano po yung masasabi dyan? Hindi biro, pero wala tayong magagawa. Iyan ang rule of law, mga international or local or under Philippine government. Kasi yan ang policy ni Pangulong Marcos. Pag mayroong issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan, korte at batas ang kanilang kakaharapin. Hindi ang Executive Department, hindi ang Pangulo. Kasi may respeto ang pamahalaan ngayon sa karapatang pantao. Bawal ang paglabag sa karapatang pantao. Tukhang human rights violation, pinapangalagaan niya. Hindi yan gagawin. Karapatang pantao, umiiral. Dahil nga, rule of law, due process. Imbestigahan, bigyan ng pagkakataon, pag kinasuhan, ang akusado para idepensa ang kanyang sarili. Ganyan ang sitwasyon. Actually, sa buong mundo, ganon. Ginagawa rin ng Philippine government under President Marcos. Ayaw niya yung nakaraang gobyerno dahil mahirap kaya katulad ngayon. Akala ni Duterte noong araw, tuloy-tuloy na ang maligayang araw niya. Dahil ngayon, tapos na ang term niya, wala na siyang immunity. Kinasuhan siya, kulong. Ganun po yan. Ang lahat ng kapangyarihan, temporary lang. Ano man ang antas ng inyong pamumuhay, ano man po ang inyong kasaganaan, mawawala at mawawala din yan pag hindi pinag-ingatan, lalo na po kung labag sa batas ang mga galaw. Please like and share. Subscribe kung hindi pa, Mike Abby Opinions. Pakasama na rin nyo isang channel pa natin, MA Pinoy TV. Nako, Sir Mike Abby, mukhang lalo pong malaki ang gagastusin ng mga Duterte dito po sa kaso ni Digong Duterte dito po sa ICC dahil nga po binasura po ng ICC ang kanilang petisyon para po ma-exclude yung dalawa pong judge na hahawak sa kanyang kaso. Nako, binasura po yan. Tingin ko, ito po isa lamang sa mga delaying tactics at isa po ito sa mga kumbaga paraan para po mapabilis lang ang kaso ni Digong sa ICC. Kaya lang po, mukhang nasoplak po sila at wala pong nakikitang legal na basehan ang ICC sa pag-excuse dito po sa dalawang judge na tatalakay po sa kaso ni Digong. Naku, nasoplak sila. Ito po yung balita, Ibinasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang apela ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa dalawang judge na humahawak sa kanyang kaso. Gate ang defense team dapat mag-excuse o bumitiw sa paglilitis ng kaso sina Judge Rain Alapini Gansu at Judge Socorro Flores Liera dahil sa kanila perceived bias laban kay Duterte.
Kasama rin daw ang 2 judge sa mga nag-aproba sa preliminary investigation laban sa dating Pangulo. Tinutulan na yan ng ICC prosecution. Sa desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1, pwede lang mag-excuse o bumitiw sa paglilitis ng kaso ang isang ICC judge kung siya mismo ang hihiling nito. Hindi raw yan pwedeng hilingin ng defense team o ng prosecution. Nako, Kapman! Pahiya ka! Nako, yan kasi masyadong mataas ang kumbaga paniniwala nila at pananampalataya dito sa kanilang abogado na si Kaufman. Katulad po niyan, binasura po yan. Yung kanilang petisyon, nako, magkano kaya binabayad nila kay Kaufman para gawin yung mga ganyang petisyon? Nako, di parang yan, yung tunog ng registrar. Taching! Pasok na naman ang pera kay Kaufman. Kaya lang, pahiya po at wala pong makukuhang tingin ko kumbaga yung kanilang mga kagustuhan ay hindi po uubra. Nakalimutan yata ng mga Duterte at nitong si Kaufman na hindi po ito Pilipinas. Yan po ay ICC. Kaya better luck next time na lang kay Kaufman sa mga susunod pa niyang mga kliyente. Baka mapagbigyan na siya ng ICC. Pero dito kay Digong mukhang malabo. Actually yung walang legal na basehan kasi nga etong mga tao na ito sa ICC, isa pa, hindi rin nila ito pwedeng i-request na wag sumama sa hearing o hindi sila kumbaga makisali sa hearing. Hindi pwede 'yon. Talagang etong mga taga-ICC po na ito hindi madidiktahan, hindi maiimpluwensyahan. Napakalabo po na etong mga ganitong request o petisyon ay kumbaga maaprubahan dahil at papabor kila Digong. Patas diyan sa ICC, hindi pwede yung loko nyo diyan, di ba? At nakikita natin na medyo parang gumagawa sila ng mga taktika na para mapabilis ang kaso o mabasura ang kaso agad-agad. Parang yan yung kanilang kumbaga strategy ngayon. Kaya lang ilang beses na silang nasosoplak. Kung maalala natin, nung po nakaraan, nasoplak din po sila. Ito yung request nila na ma-restrict yung victim's identity. Nasoplak din sila dyan. In terms of efficiency, this is most welcome because it reflects the realities on the ground. And these are documents. The application of the victims' participation in reparations section is reasonable and actually refers to government-issued documents. Okay. And so this, in terms of efficiency, will clearly reflect the realities on the ground. The national ID, which not everyone has, and passports, which certainly not everybody has. And so the fairness for the victims' participation, we think it will be tempered with the request or they're saying that there might be an opportunity for fraud to put in fake EJK victims. Diba? Kita nyo yung request ni Kaufman o request siguro ni Digong na passport at national ID lang ang tatanggapin, sinoplak din, binara din ng ICC. Hindi ka pwede yun. Tatanggapin po kahit po anong ID. At kahit nga barangay certificate lang ay tatanggapin po ng ICC sa pagkakakilanlan po ng complainant at ng biktima. Kaya po ito, nakikita natin na ilang soplak na ang nangyayari dito kay Digong at sa kanyang abogado na si Kaufman. Kasi si Kaufman, di ba, pag in-interview yan, akala mo talagang mababasura na yung kaso ni Digong Akala mo tapos na talaga't maiuwi si Digong, pero wala. Kaya nako, itong mga didilis, mga DDFs, nako, asang-asa pa naman na si Digong ay maiuwi na, mukhang malabo po. At tingin ko, 30 years ninyong hihintayin na si Digong ay maiuwi dito sa Pilipinas. Pero tingin ko, yan ay nakalagay na sa flower base. Tama ba yun? Yung parang gano'n, parang urn, matag doon yung pinaglalagyan ng abo. Kaya, better luck next time na lang ulit sa mga DDFs at mga DDLs sa inyong susunod na buhay. Sana sa susunod na buhay nyo, ang kampihan nyo naman yung mga matitino at mga gumagawa ng mabuti, hindi yung mga nag-uutos ng EJK. Diba? Kaya, ayan,
tingin ko ay talagang masisimot ang mga kayamanan ng mga Duterte dahil nga po sa napakalaking bayad dito kay Kaufman. Buti sana kung isa lang ang abogado ni Digong. O dalawa yan, tapos meron pa isang dalawang international lawyer at isang Filipino lawyer daw po. So talagang itong kaso ni Digong na ito ay dadaan po sa butas ng karayom, 'di ba? Kumbaga yung pangarap na si Digong ay makapagpiyansa at si Digong ay maiuwi dito sa Pilipinas, mukha pong hindi lang suntok sa buwan suntok sa Pluto. Kaya nako better luck next time na lang talaga mga DDLs, DDFs dahil tapos na ang inyong mga maliligayang araw at kailangan na ng ano ba sinabi ni Digong? There is time for mayroon sinabi si Digong time for reckoning ba yon? Heto na yon yung time for reckoning. Nangyayari na kay Digong. Sinisingil na siya sa kanya mga kasalanan. So, sa mga kababayan natin sa darating po na eleksyon, Benhar Abalos, sa darating po na May 12 election, sa Lunes na po yan huwag niyo pong kakalimutan, nakalagay po, kauna-unahan po yan sa balota, Benhar Abalos sa darating na eleksyon. Number 1 po sa Senado, isa sa mga mayroong pinaka-solid na track record para po maging senador ng ating bansa. Simula mayor, congressman, MMDA chairman at DILG secretary, pinatunayan niya na po ang kanyang leadership at talaga naman pong the best ang ating Benhar Abalos. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. At nako, salamat po kaya Sir Mike Abe sa kanyang napakagandang video na ating nareaksyonan. Alam niyo pa, ito pati si Sir Mike Abe sinusuportan si Benhar Abalos dahil nga po alam niya na si Benhar Abalos po ay talagang meron pong kakayahang mamuno, may kakayahan pong sa mundo ng legislation ay kayang-kaya po nitong maging top performer sa Senado. Maraming salamat po. Bye-bye!